ng lumaban sa ating kapwa. Yun ang gawain niya. Yung mga pagbabanta, panggagatong sa kanyang mga supporters, lalo yung mga maisugralis. Yan ang gawin mo. Magsisi ka. Before mong sabihin sa ibang tao, sabihin mo yan habang nasa harap ka ng salamin. Yan ang tama na dapat gawin mo. Kasi walang maniniwala sa iyo na daldal ka ng daldal na ganyang mensahe, hindi mo magawa sa sarili. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, broadcaster, vlogger from Bicol. Joke time muna po tayo mga kababayan. Before natin pag-usapan yung mga topics natin ngayon, lalo na yung mensahe ni Sara Duterte sa Holy Week. Bakit na dyan, Mr. Maravillas? Lahat po, baliktad sa ginagawa. Buti pa yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos tapos ni Martin Romualdez po, matino. But before that, dito muna tayo sa kwentong katatawanan. Padala ni Edward Mangisel. Ang titulo nito mga kababayan, Binyagan. Sabi ng pari, anong pangalan ng bata? Sagot ng tatay. Sagot ng tatay at nanay. Cellphone, father. Sabi ng pari, cellphone. Bakit naman cellphone? Kasi po, father, kombinasyon siya ng aming pangalan. Ako po, ang pangalan ko, sabi ng nanay, Silya. Ito namang asawa ko, Ponciano, kaya cellphone. may punto naman po. Sabi ng pare, ganon. Sige. Kung gayon, hindi mo na matutuloy ngayon yung binyag. Sabi ng mag-asawa, bakit naman po, father? Wala tayong signal. Walang signal sa simbahan. Hindi ko din maintindihan kung bakit. Dahil walang signal, di matutuloy yung hindi matutuloy yung binyagan. Nainis lang siguro yung pare. Anyway, joke man lang po. Matik na, 200 pesos. Padala mo na lang yung GCash number mo at kasali ka na rin sa monthly draw. 5,000 pesos yung cash prize pag nabonot yung pangalan mo. Pag hindi nabonot yung entry mo, qualified ka pa rin para sa grand draw natin sa December, 10,000 yung cash prize. Ito na po. Kaya abang lang kayo palagi. Yung mga gusto magpadala ng entries ninyo, i-message lang po ninyo sa aking Dante Maravillas vlog, saka Facebook account Dante Maravillas, sa Messenger. Kung hindi ko pa po nababasa yung mga entries ninyo, napakarami kasi. Maghintay-hintay lang po kayo kasi 2 entries lang naman kasi yung nababasa natin everyday. Pasasa at aabotin din kayo. Okay pa? Tapos, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, Bullseye News on the Go, mag-subscribe na po kayo. And like and share ninyo ng ating video po. And hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Yung bagong channel pala natin, mga kababayan, maraming salamat. Naka 1,000 subscribers na ako ngayon. Yung bagong channel, Life with Dante M. Mag-subscribe din po kayo para lalong dumami yung discussion natin doon about life naman, hindi na mga politika, para hindi naman po nakakasawa, di ba? So ngayon, dito na po tayo sa ating topic. Kasi Semana Santa ngayon, siyempre yung ating mga top officials nagpaabot po ng mga mensahe nila para sa ating mga faithful. Si Sara hindi nagpapahuli po. Laging may mensahe po. Kulang na lang po trabaho.
Sa bagay, kahit hindi magtrabaho si Sara po, nagsisweldo pa rin siya. At may performance rating. Mataas yung performance rating. Yun nga yung nakapagtataka. Walang trabaho, ay performance. Talagang kaduda-duda po. O ngayon, lalo na nga magduda kayo sa kanyang mensahe mga kababayan na lahat baliktad sa ginagawa. Yung mensahe niya po sa Holy Week. Yan o. BP Sara Duterte's Holy Week message, God Save the Philippines. Ang Holy Week message niya, sabi niya, a chance for healing unity. May healing ka pang nalalaman. Ang dapat po na mag-healing, isa ilalim ng healing process, yung utak po ninyo. Psychological healing. Psychiatrist ang kailangan po ninyo. Check up para umayos yung inyong pag-iisip. Rehab. Kasi tingnan ninyo, malabo na maniwala yung ating mga kababayan sa inyong mga mensahe. Kasi contrast doon sa inyo pong mga pinagagawa. You're asking, you're praying for healing in unity. Pero kayo hindi nakikipag-isa. Kayo yung kayo yung cause ng division. Kayo yung kausa. At yung pamilya mo, yung kausa ng gulo dito sa ating bansa. Ayan ang dapat na maghiling. Yang itsura po ninyo na laging nakikipag-away. Tama? Hindi man kayo inaaway. Sige, pakipag-away ninyo. Yan sabi niya rito. Sabi sa balita, Vice President Sara Duterte on Holy Monday called on the public to have faith and emulate Jesus Christ in order to overcome darkness amid what she says to be a time of heavy trials and growing division. Tularan daw yung ating Panginoon para yung ma-overcome yung darkness. Yung darkness po, sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, yung team kadiliman, nandyan po sa inyo. Team Dilim. Ang team ng ating Pangulo, Team Liwanag, Team Bagong Pilipinas. Tama? Yan sabi ninyong darkness, nandyan sa inyo yung kadiliman. Madilim na pag-iisip. Laging galit. Tingnan ninyo yung mga kasama ninyo. Pati yung mga vloggers, laging galit. Laging nagmumura. You see? So, itong mga mensahe ninyo, para ito sa inyo. Hindi para sa ating mga mamamayang Filipino. Or para sa kung pinapatamaan ninyo yung administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, malabo. Yan sabi niya rito. As our nation goes through immense trials in growing division, Lent is a call to a season of healing, repentance, and remembering the values we Filipinos hold dear, compassion, faith, and unity. Yung repentance lalo na. Dapat sa inyo po yon. At sa tatay ninyo, mag-repent na kayo kasi patong-patong na kaso yung kinakarap ninyo po dahil sa pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Yan ang dapat gawin ninyo. Itong mga sinasabi ninyo, mas bagay na kayo ang gumawa. Hindi yung pinagsasabihan ninyo, yung ibang tao, pagkatapos yung sarili ninyo, hindi ninyo nakikita. Yan ang mali sa inyo eh. Unahin ang sarili. Before ninyong sabihin sa iba, sarili mo na. Yan ang sabi niya, let us have faith, let us unite, we will overcome darkness, God save the Philippines. God save the Philippines kanino? Mas akma kung God save the Philippines sa inyo at sa tatay ninyo. At buti na lang, inayaan ng ating Panginoon na ma-deliver yung tatay ninyo doon sa dahig para panagutan yung AJ case dito sa ating bansa at makamit ang hustisya ng mga biktima ng AJ case. Yan ang malinaw po dito. Yung ating yung ating Bible mga kababayan may exact description sa mga pinagagawa ni Sara Duterte. Nasulat siya mga kababayan sa Matthew 15, 8-9. Sabi diyan, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me.
and in vain they worship me, teaching us doctrines, the commandments of men. Honoring God with lips, mga kababayan. Lahat lang bibig, wala sa gawa. Lahat ngawa, wala sa gawa. Hindi tulad ni yung slogan ni senatorial candidate Abalos, hindi salita kundi gawa. Si Benor Abalos. Yun ang tunay. Hindi yung daldal ng daldal. Pero pakinggan natin yung sinasabi po ni Sara Duterte. Kahit na lahat baliktad, mga kababayan, yung pinagsasabi niya. Pati yung smile niya po, hindi totoo. Adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Pati yung mga pag-flash niya ng kanyang smile, hindi totoo. Alam natin kasi alam nating masama ang kanyang loob. Lahat maskara ang pinapakita. Ano ba? Pa-smile-smile pero pumuputok ang butsi niyan. Sa tindi ng mga pangyayaring tumama sa kanya dahil sa kanyang mga ginawa, patong-patong na kaso, para hindi malata. Ikiisa ako sa sambayan ng Pilipino sa pagdarasal, pag-aayuno at pagbubukas ng ating puso ngayong Semana Santa. Ito ay mahalagang pagkakataon upang pagnilayan natin ang banal na pag-aalay ng buhay ni Jesus upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Magsilbi ng ilaw sa atin ang sakripisyo ni Jesus at patatagin natin ang ating pananampalataya sa mga panahong tayo ay nagiging mahina, nawawalan ng pag-asa o punong-puno ng pasanin, galit at mga hangaring lumaban sa ating kapwa. Habang dumaranas ang bayan, yan ang lumaban sa ating kapwa. Yun ang gawain niya. Yung mga pagbabanta, panggagatong sa kanyang mga supporters, lalo yung mga maisog rallies, yan ang gawin mo. Magsisi ka. Before mong sabihin sa ibang tao, sabihin mo yan habang nasa harap ka ng salamin. Yan ang tama na dapat gawin mo. Kasi walang maniniwala sa'yo na daldal ka ng daldal na ganyang mensahe, hindi mo magawa sa sarili. Tama? Balikan natin yung sinasabi ni Sara. Ng matinding pagsubok at lalong lumalalim ang pagkawatak-watak, ang Kwaresma ay paanyaya. Yung pagkawatak-watak ay ang author po, kayo mismo, buo mong pamilya. Kasi ang gusto ninyo, patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos at in-appoint mo na yung sarili mo as designated survivor. Hindi na kayo makapaghintay sa 2028. Yan ang malinaw na adikain ng mga maisog rallies, hindi man nagtagumpay po. Wala na. Tahimik na mga kababayan sila. Hindi man kinagat na mga tao. Hindi na nasundan mga kababayan yung mga rally. After na ma-deliver si Digong sa dahig, yung mga OFWs na nakulong dahil sa pag-rally doon sa Qatar, tinulungan pa ng ating Pangulong Bongbong. Yan ang leader at may totoong nagpapatawad. Hindi niya pinersonal. Kaya malabo nagmensahe mo para sa ating Pangulo at sa mga mamamayang Pilipino. Mas akma ang mensahe mo para sa iyo at sa pamilya mo to. Kasi kayo yung pasimuno sa mga pagkakawatak-watak ng ating mga mamamayang Filipino. Yan ang malinaw, Sara Duterte. Huwag kami mga mensahe mong binabasa. Para sa panahon ng paghilom, pagbabalik loob, at pagbabalik tanaw sa mga pinahalagahan nating mga Pilipino. Malasakit, pananampalataya, at pagkakaisa. Tularan sana natin ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Ituro ito, palaganapin ito, at gamitin ito sa ating pagsusulong at pagpapalakas ng mga komunidad na nananampalataya, nagsisilbi sa kapwa at sa bayan. Manalig tayo, magkaisa tayo, malalampasan natin ang dilim. God save the Philippines. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.
Kita ninyo? Lahat baliktad. Kaya tama yung description ng Bible sa kanya. Yan o. Sabi sa Matthew 15:8-9, ulitin natin. These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me, and in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Sakto po? Sakto sa pagkatao ni Sarah. Ino-honor yung Diyos sa kanyang bibig lang. Lahat lang salita, wala sa gawa. Wala sa aksyon. Lahat baliktad yung ginagawa sa mga sinasabi. Unity, pero sila ang author ng disunity. Healing, pero sila yung nananakit. Kita ninyo? God save the Philippines, pero sila ang dapat na iwasan para maligtas ang Pilipinas sa mga leader na tulad nila. Yon ang maliwanag. O ngayon, dito tayo sa totoong mensahe na mula sa puso at nagre-reflect ng totoong ginagawa. Yung kanyang sinasabi, kanyang ginagawa. Ito yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong. Sabi niya, reflect on Christ's passion, death, resurrection. So sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ini-encourage ko niya yung ating mga kababayan to pause their daily routines to contemplate the meaning of the season, which he described as a reminder of Christ's sacrifice in triumph. Sa kanyang statement na pinalabas kahapon, Palm Sunday, Mr. Marcos urged the public to reflect on the Lord's perfect example of compassion and self-giving. Ayan ang leader, mga kababayan, na yung kanyang mensahe, kanyang ginagawa. The President has that compassion and self-giving. Bakit? Tingnan ninyo, yung mga ginatungan ni Harry Roque na mag-rally in support ni Digong na nakulong sa Dahig, anong ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Kinausap yung ambassador ng Qatar para hindi na kasuhan, nakalibre, mga kababayan. O ngayon, may narinig tayo na pagpapasalamat man lang galing sa mga Filipino OFWs, di ba wala? You see, ganun sila, mga kababayan. Pero hindi yon obligasyon ng ating gobyerno ginawa. Nangyari kasi makikita ninyo ang pagiging compassionate leader ng ating Pangulo. Kaya lang sinagad, yung kabaitan po, sinagad ng mga Duterte. Binitawan niya yung sword of Damocles, kulong si Digong. You see? Kasi kailangan, mga kababayan, yung tinatawag na accountability and the rule of law. As a leader, dapat ganon. Tapos galit sila. Nagkataon lang, mga kababayan, na yung warrant of arrest, sabi nga natin sa mga previous video natin, lumabas sa panahon ni PBBM. Pero hindi man po si PBBM ang nag-file ng kaso. Ang nag-file ng kaso, mga private complainants, 2017 pa. Wala pa sa posisyon yung ating Pangulo. Tapos tinuturo nila yung ating Pangulo. Tama yung sabi ni Boyeng Rimulya. Lahat ng trouble na kinakarap ni Digong, kahit yung lahat ng mga Duterte, kasama si Sara, self-inflicted po. Sila yung may gawa ng trouble nila. Consequences, malaling sabi, ng kanilang mga maling aksyon, mga maling ginawa. Kaya tama, sila yung dapat, mga kababayan, mag-reflect, magmuni-muni sa kanilang mga sarili. Hindi yung mga tao o yung ating Pangulong Bongbong. Pero itong reflection na sinasabi ng ating Pangulo, tama ito. Kasi unang-una, ginagawa ng ating Pangulo yung reflection and self-giving. Sabi niya, through His sacrifice, the gift of salvation came into our midst. Mr. Marcos also highlighted Easter as a symbol of victory, affirming that a loving God embraced humanity. He expressed hope that the season would renew the strength and faith of the people, particularly in serving those on the margins of our society. Yung mga mahihirap, paglingkuran yung mga mahirap, yun ang ginagawa po. Yung mga ayuda para sa mga mahihirap, kinakagalit pa ni Sara. Pinagsisilusan, mga kababayan, minamasama yung mga ayuda. You see, tumulong na, kinakagalit pa, nagdilingkod na, kinakagalit nila, pero yung sarili nila, hindi sila nagagalit.
yung nalunok yung confidential funds in 11 days, di malaman kung saan napunta yung mga beneficiaries, kung ano-anong chichirya yung lumabas. Kaya kayo yung dapat na mangagsisi sa inyong mga mga ginawa. So sabi ng ating Pangulo, this is a time to become better persons, capable of understanding and charity. May we have a meaningful and blessed celebration, sabi ng ating Pangulo. Kaya nga yung sinusulong na programa po, itong Bagong Pilipinas, ini-encourage ng ating Pangulo yung pagiging bagong Pilipino. Ano yon mga kababayan? Yung gawin mo yung iyong parte para mapabuti yung ating bansa. Yung simple lang anya na pagtulong sa magulang, yung paggalang sa magulang, yan ang bagong Pilipino. Iwaksi yung mga masasamang pag-uugali, yan ang dapat bagong Pilipino. Yung maging responsable sa tatawid sa kalsada para makaiwas sa aksidente. Yung dapat hindi mainitin yung ulo, ma-involve sa mga karahasan. Yan ang bagong Pilipino, tulad ng road rage. Yan ang mga na-discuss ng ating Pangulong Bongbong. Yung pagiging disiplinado sa lahat ng bagay, yan ang bagong Pilipino. Unahin dapat yung sarili. Kaya lang yung si Sara Duterte, sige ang salita niya, hindi man niya magawa sa sarili niya. Di ba? Tapos sasabihin niya unity. Hindi nga siya nakiisa sa bagong Pilipinas. Nasa unity team siya, umalis siya. Tapos mananawagan siya ng unity. hindi nga niya magawa na awitin yung hymn ng Bagong Pilipinas. Ay ibig niya sabihin, makiisa sa kanya. Pero hindi siya marunong makiisa. Yan ang problema sa mga taong ito. O ngayon, si Senate President Chis Escudero, ganon din yung mensahe. Echoed similar sentiments describing Easter as a time of renewal and hope inspired by the resurrection of our Lord Jesus Christ. Sabi ni Escudero, His triumphs over death reminds us that no matter the challenges we face, there is always an opportunity for transformation in growth. This season calls us to embrace the promise of light and victory after darkness. Kaya simulan mo na sana yung impeachment trial at dapat makonvict po yung agents of darkness. Para maging maliwanag na yung ating future dito sa ating bansa. Meanwhile, si House Speaker Martin Romualdez called on public servants to reflect on the core of their vocation to serve with honesty, integrity, and compassion. Sabi mga kababayan ni Speaker Martin, for those of us in public service, Holy Week is a time to pause and return to the core of our calling. It is a reminder to serve with sincerity, to lead with empathy, and to be more attentive to those who are quietly carrying burdens. He invited Filipinos to see their own struggles mirrored in Christ's suffering and resurrection. In Christ's story, we see our own. We know what it means to struggle, to endure loss, and to keep believing, sabi po ni Romualdez. Bagay si Martin Romualdez na maging successor ng ating Pangulo kasi mahinahon siya. Kahit iniinsulto siya, pinagbantaan, tulad ng ating Pangulo, tinawag pang tambaluslos, wala kang marinig, mga kababayan, na masasakit na salita mula sa bibig ni Martin Romualdez. Kaya bagay siyang magsalita ng ganitong mensahe. Pero si Sara, sabi rito sa amin, marasa pa. Marasa pa baya. Nagawa mo, nagkalakas ng loob ka na sambitin ng ganong mga pananalita na hindi mo man magawa sa iyong sarili. Makakapalang ang muka, mga kababayan, ang pwedeng gumawa ng ganyan, na magsasalita ka ng mga bagay, magpapaabot ka ng mensahe sa publiko, pero sa sarili mo, hindi mo magawa. Imbes baliktad yung mga ginagawa mo kaysa sa mga sinasabi mo. Sa bagay, sanay sila sa ganyang, kilala sila sa ganyang mga bagay. Laging baliktad yung sinasabi sa ginagawa. Tama ba?
At itong ating programa mga kababayan, ating sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.